sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Dati-dati ang buhay, punong-puno ng lumbay, walang pag-asa at nagdurusa. Ngayon'y naging anak niya. Akin ngang natagpuan, ikaw Jesus sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya o Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Taas po natin ang ating mga tinig sa ating Diyos na buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tumalon po tayo, sumayaw at sumigaw. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako
lingkod, maraming bagay o pagkakataon that tempts us to stop believing and to start doubting all the promises that we read in the Bible, all the promises that we hear from the platform, from the pulpit. And it comes to a point na pag umalan tayo ng church service at nakikita natin sa slides, sa PowerPoint, ang mga verses na nababasa natin o naririnig natin sa mga pastors, ang mga pangako ng Panginoon. Sa kabila ng ating pag-iisip, inisip natin, totoo pa ba yan? Mangyayari pa ba sa akin yan? Ako ba papakinggan pa? May pag-asa pa ba? Is my life gonna turn its pages? Flip its pages to my favor. But church, tonight the Lord is reminding you, every one of you here in the Colosseum, that He is not a man. And like a man lies. To a man, a yes becomes no. But to a God, God of the universe, a God who created the heavens and the earth, His yes is a yes, and His amen is an amen. And you, filled with the power of the Holy Spirit, keep on reading it, keep on declaring it, keep on listening to it, keep on standing on it, because it's gonna come at the right and appointed time. Keep your faith up, keep your faith up.
lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you. We give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are an offering. We are an offering. A blessed evening mga kapatid. God is really good. Muli na naman po tayo magsama-sama para mag-aral ng salita ng ating Panginoon. So before anything else, I would like to give thanks to our God na nagpahintulot po ng gabing ito at siya pong pinagmula ng ating pong mga pag-aaralan. And I also want to express my gratitude to our beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me to stand before you tonight. So bago po ang lahat, alam po excited na po tayo sa panibago po natin pag-aaralan or pag-uusapan. Tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin na ating pumangulo. Tayo po manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigyan nyo sa amin na muli makapag-aral ng mga salita mo. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo po kami, ilayo mo kami sa spirit of error, ikaw po ang manguna po sa amin. Iha mo, Panginoon, O God, ikaw ang mangusap, Panginoon, you feed us with your wisdom, your knowledge and understanding, Panginoon. Ikaw na po, Lord, ang bahala po sa amin magmula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, O God, kapulutan namin ng aral, aming mapapakinggan ngayong gabi at dalangin namin, Panginoon, O God, yung kasama namin, mga kapatiran namin, na galing sa trabaho, sa malalayong lugar, hatid mo ng safe and sa kanilang mga bahay, nang sa gayon umabot po sa aming pag-aaral. Panginoon, ikaw lamang po ang maitaas at alam mong wala akong magagawa kung wala ka, kaya't samahan mo kami ng Holy Spirit mo, Panginoon. Salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So last week, we have concluded our study with Caleb, in which we have learned that God's covenant is not restricted to bloodlines. Pinag-aralan po natin yan. But is extended po yan to those who align themselves with His will. So mas nalaman po natin ang tunay na makabagong meaning ng pagiging Israelita o anak ng Diyos. So ito po having a circumcised heart or a totally changed heart. Kaya mas naintindihan din po natin kung gaano po kahalaga sa Panginoon kapag tayo po ay matapat. However, tonight, as we continue our series, we are going to talk about Rahab the harlot. Now, who was Rahab the harlot in the Bible? Brothers and sisters, ang kwento po ni Rahab ay isa pong nakakagulat na redemption accounts sa Bible. Bakit ko po sinabi? Dahil ito po'y nagpakita kung paano po ang isang pananampalataya ay maaaring umusbong mula sa pinaka hindi inaasahang kalagayan.
Yung pong kanyang kwento is recorded mainly po yan sa Joshua chapter 2 at saka sa Joshua chapter 6. Siya po ay nakatira sa Jericho na isa pong heavily fortified Canaanite city na nakatayo po bilang kauna-unahang obstacle ng Israel pagkatapos nilang tumawid po sa Jordan patungo po sa Promised Land. So pinakikita po ng mga archaeological findings at biblical descriptions po na ang Wall of Jericho were massive, malalaki po yan, mataas at makakapal. Kaya kaya po nitong magsilbing tahanan ng mga tao at doon po nakatira si Rahab. As said in Joshua chapter 2 verse 15, basahin po natin. Then she let them down by a rope through the window, for her house was on the city wall. She dwelt on the wall. Ibig sabihin, dyan po siya nakatira. But before we dig deeper, pag-aralan muna natin kung ano po ang pinagmulan, yung kanyang background at reputasyon po ni Rahab. Yung pong salitang Rahab or Hebrew word Rahab, it means broad, spacious, or wide, yung malapad. Sa ancient culture, ang salitang broad ay maaaring magsimbolo ng abundance or openness. Pero sa kaso po ni Rahab, masasabi po natin ng isang baliktad at hindi po magandang paraan, inilalarawan nito ang kanyang pagiging open o yung kanyang pagiging available dahil sa kanyang profesyon. Ang sabi po ng ibang mga Jewish interpreter, possibly yung pong laro ng kanyang pangalan ay as a symbolic nung kanya pong broad mercy sa pagkupkup po sa mga espiya. At yung pong kanyang pananampalatayang malawak ang naabot. However, ang Canaanite society po, katulad po ng karamihan sa ancient Near East, was patriarchal or ibig sabihin lipunang pinamumunuan ng mga lalaki. Ang mga babaeng walang asawa or male protector ay mahina o kapos socially at economically. At maaaring ang prostitution po ang naging survival strategy po nila, especially sa mga balo or abandoned women. At sa pagkakataon naman ito, ang sabi po sa Joshua chapter 2 verse 1, Now Joshua the son of Nun sent out 2 men from Acacia Grove to spy secretly, saying, Go view the land, especially Jericho. So they went and came to the house of a harlot named Rahab and lodged there. So we may observe that the word harlot sa Hebrew is zona. Naturally means prostitute. While nakipagtalo po ang iba po na siya daw po yung isang innkeeper. Pero sa repeated New Testament references, katulad po ng Hebrews 11:31 at gayon din po sa James chapter 2 verse 25, basahin po natin. Likewise was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? So kung mapupuna po ninyo, nanatili pa rin po yung harlot na label po sa kanya. Bakit? Most likely para i-magnify po ang biyaya po ng Diyos sa kanya pong redemption. At hindi lang po yan. Sa Canaanite society po, ang prostitution po ay hindi lang po isang personal na pinagkakakitaan o kalakalan. Pero kung minsan, ito po ay nakaugnay sa pagan temple practices na maaaring dahilan para siya po'y maging both socially marginalized or yung pong nasa mababang kalagayan ng lipunan at religiously unclean sa ilalim po ng batas ng Israel. Kaya po kung titignan po natin yung kanyang reputasyon, una, locally, siya po ay nakikita bilang isang socially shameful or nakakahiya or kahihiyan, yet economically useful. Ano po ibig sabihin? Yung pong kanyang tahanan na kilala bilang lugar para sa mga travelers suggests she was widely recognized in Jericho. Maaaring ang pagtingin po ng mga tao sa kanya ay may halong mababang tingin. Pero tinatanggap din po siya sa praktikal na dahilan na siya po ay may pakinabang. Now, narratively naman, the Bible does not sanitize or yung pong pinaganda or pinalinis po yung kanya pong nakaraan. Yung kanyang label na Rahab the harlot
ay na-preserve para bigyan din po yung pinaka-radical nature ng kanyang transformation. Pagdating naman po sa spiritual, narinig niya po yung mga matitinding gawa ni Yahweh at nagdesisyon po siya na si Yahweh po ang tunay na Diyos para sa kanya. Ayon po sa Joshua chapter 2 verses 10 to 11. So sa makatuwid, winasak po ng kanyang pananampalataya yung cultural, national, and moral boundaries. Moreover, yung lokasyon po ng kanyang bahay was on the wall. Katulad po ng binanggit natin kanina sa talata. Ito po'y nakaposisyon para sa constant contact sa mga travelers, sa mga merchants, kaya hindi sa mga sundalo, and possibly yung po mga kinatawan mula po sa ibang bansa, yung mga foreigners. In other words, hagip niya po lahat ng mga foreigner na pumapasok sa Jericho. At malamang sa hindi, ay alam niya po ang mga balita before the rest of the city. Alam na niya, including Israel's reproach. So, why? Dahil yung pong kanyang bahay was near the gate that made her both social outcast or sinasabi natin living on the margins and a gatekeeper of information. Although ito po ay naging isang ideal na lugar para sa mga travelers para mag-lodge at mag-gather ng mga balita, itong posisyong ito played a very important or a key role sa kanya pong enkwentro sa mga Israelite spies. Now, ang sabi po sa Joshua chapter 2 verse 1, dito po nagpadala ngayon si Joshua ng 2 espiya para mag-spy sa Jericho. Hindi po katulad nung 12 spies sa Numbers 13. Dito po, kung mapapansin po ninyo, 2 lang po ang pinapunta ni Joshua. Bakit? Para po mas payak or mas simple, mas focus po sila at mas discreet na nagsasuggest ng more strategic, faith-filled approach. Nanatili po sila sa bahay ni Rahab. So probably dahil ito po isa pong lugar kung saan yung mga strangers ay hindi po makaka-attract po yan ng immediate suspicion. Hindi po sila pagsususpetsahan sa madalit sabi. At malapit din po ito sa city wall. That was strategic para naman po sa pagtakas ng mga espiya at hindi po suspicious sa mata ng mga otoridad ng Jericho. Kaya lang, sa verses 2 and 3 ng Joshua chapter 2, ang sabi po rito, and it was told the king of Jericho, saying, behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. Nakarating sa hari na meron 2 na mag-i-spy sa Jericho. So ano nangyari? So the king of Jericho sent to Rahab saying, bring out the men who have come to you. Ilabas mo yung mga tao na pumunta sa'yo, who have entered your house, yung pumasok sa bahay mo, for they have come to search out all the country. Meaning, nung nalaman po ngayon ng hari ng Jericho yung tungkol sa mga espiya, so nung ginawa niya, he ordered Rahab to turn them over. So dali po siya na nag-react. Ito pong hari, nag-react siya kaagad. Yung kanyang paranoia was fueled by reports tungkol po sa mga previous victory ng Israel. At ang matindi ay alam niya po na yung pong threat ay hindi lang po basta military but divine. Why? Because God positions His people in the right place. But obedience and wisdom must work together. Ano po ibig sabihin? Pinuposisyon po ng Diyos ang kanyang mga tao sa tamang lugar. Pero ang pagsunod at ang wisdom ay kailangan magkasama. They must work together. But despite the threat, ang sabi po sa verse 4 and 6 ng Joshua chapter 2, then the woman took the 2 men and hid them. So tinago ngayon ni Rahab yung mga espiya. So she said, yes, the men came to me, nagpunta sa akin yung mga tao, but I did not know where they were from. Nagpunta sila sa akin, pero hindi ko alam kung saan sila galing. Verse 5, and it happened as the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Nung madilim na, lumabas na yung mga lalaki. Where the men went, I do not know. Pursue them quickly, for you may overtake them. So hindi ko alam saan sila nagpunta. Habulin nyo sila. Baka sakaling abutan nyo pa, sabi ni Rahab. But she had brought them up to the roof and hidden them with the stalks of flax, which she had laid in order on the roof. That means,
Instead na isuko po ni Rahab yung mga espiya, ano ginawa niya? Tinago niya po yung mga espiya sa ilalim ng stalks of flax sa kanya pong bubong. And she misdirected the king's men. Niligaw niya. At kung mapupuna po ninyo ang mga bahay po ng mga Canaanite, yung po mga roof nila, yung mga bubong nila were flat. Gawa sa mga beams, overlaid, meron po mga reeds yan, and yung po mga mud, putik, kung saan nag-i-store po ang mga tao ng mga agricultural produce katulad ng flax para patuyuin po sa ilalim ng araw. Kaya nga po siya flat. At alam niyo po mga kapatid, ang isa pong pile of drying flax ay kaya pong i-conceal ang 2 tao. Completely, kayang itago niya ng 2 tao. Moreover, yung pong posible naman po na layout na bahay ni Rahab, base sa archaeology at sa biblical account is this. Una-una, yung pong outer wall window. Ito po'y nakaharap sa countryside, kung saan tinali po yung scarlet cord sa Joshua chapter 2 verse 18. So hinayaan po nito yung pong mga espiya makatakas na hindi po na kailangan dumaan sa city gate. Second, yung layout po possible. Inner access. Isa po itong pinto or passage patungo naman sa city interior. Now thirdly, sa layout po ng bahay or possible layout ng bahay ni Rahab, yung flat roof. Ito po'y ginagamit sa pagpapatuyo po ng mga crops at saka sa mga household work. Perfect po ito para sa pagtago ng mga tao sa ilalim ng mga flax. At ang pangapat, yung po small rooms, yung mga dingding or yung mga walls na gawa po sa mud brick na meron pong limitadong natural light. Panglima, yung hidden corners. Yan naman po yung mga storage areas or recesses in the wall na pwede po makapag-provide ng concealment, pwede rin pagtaguan sa madalit sabi. But have you ever wondered, bakit po sila nakapagtago kaagad at mabilis? Or how the spies could hide easily? Paano nangyari yun? Unang-una mga kapatid, yung po mga flax piles. Ito po yung mga stalks, could be 3 to 4 feet in height, providing complete coverage. Pangalawa, yung roof privacy. Ang mga bubong sa kanila were semi-private. Spaces po yan, mga espasyo. Hindi po aakyat ang isang tao na wala pong permiso. Ang karamihan ng mga kapitbahay. Hindi po yan makakaakyat sa bubong. Kailangan mo na sila ng paalam. Pangatlo, yung pong noise masking. Ano po ibig sabihin? Yung pong kaabalahan ng market ng Jericho. Busy sila, perhaps magulo, talagang marami silang ginagawa na malapit po sa gate ay maaari pong pagtakpan yung pong kahit anong mga galawan sa madalit sabi. At ang pang-apat, yung pong unassuming cover. Na madalas po yung bahay po kasi ni Rahab ang pinupuntahan po ng mga frequent travelers. Kaya ang 2 strangers ay hindi po magmumukhang suspicious, hindi mahalata na pagsususpetsahan sila until kung meron lang po magtitip doon sa mga tauhan ng hari, tsaka lang po ito mahahalata. So moreover, ang sabi ng ilang commentators, yung pong kanyang ginawa ay nagpapahayag ng 2 choices. Una-una, yung pong loyalty to her earthly king or allegiance to the King of Heaven. At yung pong pagsisinungaling po niya raises ethical questions. Pero kung scriptures po ang pag-uusapan, ang pinagdidiinan po ay yung pong kanyang pananampalataya. Yun po ang talagang binibigyan ng diin. Yung kanyang faith over her falsehood or yung kanyang pagsisinungaling. Kaya po sa Hebrews chapter 11 verse 31, by faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. So ito pong pagkakataong ito parallels Acts chapter 5 verse 29. We must obey God rather than men. But the question is, why did Rahab did this very dangerous move
that may raise her life and the life of her household. Bakit niya ginawa itong delikadong bagay na ito na paaaring hindi lang siya mapahamak, yung buong pamilya, pwedeng mapahamak yung pamilya niya. Ang sabi po sa Joshua chapter 2 verses 8 to 9, "Now before they lay down, she came up to them on the roof and said to the men," sabi niya, "I know that the Lord has given you the land," sabi ni Rahab, "that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you." Ang sabi ni Rahab, "I know that the Lord has given you the land," sabi niya. Kaya lang, papaano niya po nalaman ito? Ang sabi po sa verse 10, "For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt." Narinig namin kung papaano po pinatuyo po ng Diyos yung tubig sa Red Sea. When you came out of Egypt, nung lumabas kayo sa Ehipto. And what you did to the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. Ibig sabihin, she knew because she heard about the Red Sea crossing. About dun sa mga Israel's victories over Sidon and Og. And the fear that gripped Canaan. Why? Because of the God of Israel. Kaya po sa verse 11, "And as soon as we heard these things, our hearts melted." Noong narinig po nila yung mga bagay nito, talagang pinaghinaan po ng loob sila, yung kanilang mga puso. "Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath." Ang sabi ni Rahab, "As soon as we heard these things, our hearts melt at natakot kaming lahat dahil sa inyo." However, tignan po natin ang comparison ng dalawang nakarinig. Yung mga taga Jericho ay natakot ng lubusan. Natakot sila. Ang resulta, ang iba ay gustong magtago, may iba gustong lumaban, habang ang iba naman ay nais tanggapin na lang ang kamatayan. Okay na sila, sige, mamatay na lang kami. Pero kay Rahab, iba po ang naging resulta ng kanyang takot. Nung marinig po niya ang tungkol sa Israelites, ay natakot din po siya. Kasi po yan po ang initial reaction ng tao. Madalas kapag may mga mabibigat na problema na naririnig, madalas natatakot ang tao. Pero yung pong takot ni Rahab sa kanyang narinig, ay pinalitan niya po ng pananampalataya kaagad. So, instead to surrender, sumuko at magtago and to accept death, mamatay na lang, ang faith po ang pinairal ni Rahab. Ibig sabihin, binura niya po through faith ang takot niya. At naway ganyan din po tayo mga mananampalataya. Kapag may narinig kang balita, for example, tatanggalin ka sa trabaho, or mahina ang negosyo, iiwanan ka ng asawa mo, anak mo may sakit, yung findings ng doktor sa'yo ay cancer, yes, initial reaction ay fear or takot. Pero, dapat po wag po natin pagtatagalin po na mag-dwell sa atin ng takot. But instead, yung fear po natin or yung fear mo, yung takot mo, dapat po ikambyo mo agad sa faith. Palitan mo kaagad ng faith. Na katulad ni Rahab, after fearing for a moment, here comes faith. Why? Bakit mo mabilis nakakambyo sa faith si Rahab? Sa verse 11 po, ang sabi niya, "For the Lord your God." Ulitin ko, "For the Lord your God. He is God in heaven above and in earth beneath." In other words, she acknowledged the sovereignty, the power, and the majesty, the authority of the God of Israel. And she knew that the God of Israel is a Savior. Alam niya. And the only one who can save her and her family. Alam niya yun. Likewise sa atin,
Once you receive a negative report, dapat automatic po. You acknowledge, the Lord is my God, and the God in heaven above and in earth beneath. And most of all, confess that my God is my Savior in any circumstances or negative situation. He is my Savior. Dapat ganun tayo. That is why ang sabi po sa verse 12 to 13 ng Joshua chapter 2, now therefore, I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, sabi ni Rahab, that you also will show kindness to my father's house and give me a true token. Verse 13, and spare my father, my mother, my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. Nakita niyo po yung mentality ni Rahab, yung mindset ni Rahab the harlot. Hindi niya po inisip yung sarili niyang kaligtasan lang, but also the salvation of her whole family. Yung buong household niya, inisip niya rin. Para sa kanya, kapag ligtas ako, dapat ligtas din ang lahat ng kapamilya ko, ang buong pamilya ko. Hindi pwedeng ako lang ang saved, kundi kailangan save din ang family ko. And now, I wish we have that Rahab mentality and concept. Yung hindi lang ako, Lord, pati pamilya ko iligtas mo, which is in line with our Joshua Operation Drive. Brothers and sisters, para po kay Joshua, me and my household, we will serve the Lord. While kay Rahab, me and my household must be saved. Now apparently, in verse 14, so the men answered her, our lives for yours, sabi ng mga espiya. If none of you tell this business of ours, and it shall be, when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. Ibig sabihin, ito po yung assurance of God's salvation to those who believe or who have faith in Him. Kaya ang sabi po sa verses 17 to 18, so the men said to her, we will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear. Unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down. Itali mo itong scarlet cord na ito sa isang bintana at doon mo kami ibababa. And unless you bring your father, your mother, your brothers, and all your father's household to your own home. So the condition para po kay Rahab, the soul winner, was to bind a scarlet thread or a scarlet cord. Yung pong red thread, possibly 2 to 5 millimeters na kapal po niyan, base po yan sa ancient Near Eastern thread for weaving. So doon po sa bintana, bilang tanda or marka na yung pong bahay ay ang nagmamay-ari ay si Rahab and must be spared, which is the symbol of the blood of Jesus Christ that will save the world according to many commentators. And it is very important na lahat po ng members of the family ay nandoon po yung marka na yun. Wherever they are, wherever they may be. Why? Para kahit ano po mangyari in this chaotic world, alam natin napakagulo na ng world. Surely, the Lord will spare him or her. Now, moving forward, the next instruction was in verse 19, na sabi sa kanya. So it shall be that whoever goes outside the doors of your house into the street, ang sino man ang lumabas na yung bahay, pumunta sa kalsada, his blood shall be on his own head. Sagot niya yung sarili niya. Kung ano man ang mangyari sa kanya, sa madalit sabi, yun na sinasabi ng mga espiya. And we will be guiltless. Wala kaming kasalanan dyan. Hindi kami magiging guilty dyan kung anong mangyari dyan dahil lumabas siya sa bahay mo. And whoever is with you in the house, sino man na nasa iyo o kasama mo na nasa loob ng bahay, his blood shall be on our head if a hand is laid on him. Kami ang mananagot
Ano man ang mangyari sa kanya, kung sino man may manakit man sa kanya, kami mananagot niya sa madalit sabi ng Sofia. So I remembered, before the last plague sa Egypt, God instructed the whole congregation of Israel to eat the Passover meal inside their houses. Take note, not outside their house. At maglagay daw po sila ng dugo ng lamb on their doorpost. Why? Para once na dumaan po yung plague, once it passes by, they will all be spared. Naalala ko rin po sa Acts 27, when ito po si Apostle Paul, together with the 72 passengers ng ship, they faced this dangerous typhoon na Euroclydon. Nung nakita po nila yung seashore, ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, to stay on the ship or in the ship, or you will perish. At nung sumunod po sila kay Apostle Paul, ano po nangyari sa kanila? They were all spared. Likewise in our modern days, mga kapatid, if we have to stay in the church, do not and never think na umalis po ng church. Mag-backslide, or dili kaya lumipat na ibang church na mali po ang turo, or umalis po ng church ng dahil sa pera, or for some other reasons, please do not do it. Huwag niyo pong gawin. Stay in your church until He comes or until you die. Wala po akong oras para i-explain sa inyo kung ano po yung dahilan. Perhaps someday, some other time, but we have to remain in the church. Na siya pong nagsisilbi nating place of refuge in times of troubles. Now, going back to our story, Rahab and her whole family were saved. Naligtas po sila. Bakit? Because there was a woman named Rahab whose fear was turned into a strong faith. Ngunit mapapansin po natin yung pong high risk of what she did, that many will not dare to do it. Marami hindi magde-dare na gawin ito. Dahil alam niya na yung ginawa niya put her life and her whole family's lives in high danger na mapatay po ng King of Jericho. Alam niya yan. Sa makatuwid, kung minsan, saving others will put your job or your relationship with anyone or anybody or even your money into risk. But surely, once meron kang pananampalataya na katulad kay Rahab the harlot, that risk is under control by God. And you will not be harmed. Kaya po as a result, to the children of God, sa verse 24, and they said to Joshua, truly the Lord has delivered all the land into our hands. For indeed, all the inhabitants of the country are faint-hearted because of us. Yung pangako po ng Diyos sa mga Israelita was fulfilled. Just for a single act of faith of Rahab the harlot. The results were, una-una, Rahab and her family were saved. Second, her name was recorded in the heroes of faith. Sa Hebrews chapter 11 verse 31. Imagine, nakasama yung pangalan niya all because of that single act of faith. Thirdly, her name was mentioned by the Apostle James as an example of genuine faith with action sa James chapter 2 verses 24 to 25. Basahin po natin. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? Imagine, ginawang magandang halimbawa yung pangalan po ni Rahab. And most of all, she became part of Israel in Matthew chapter 1 verse 5. Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed by Ruth. Obed begot Jesse. So she married Salmon, became the mother of Boaz, grandmother of Obed, and ancestor of David, and thus of Jesus. All just because of one action of faith
by a harlot, an outcast. Many great things happened in the life of Rahab the harlot. Who knows? Baka yan lang po ang hinahintay ng Diyos po sa atin. Just one great action of faith. Sa kalagayan mo, sa hinihintay mo sa Diyos, or perhaps sa minimithi mong makuha sa Diyos. Most of all, sa mga mahal mo sa buhay na gusto mong maligtas na katulad mo. Just one great action of faith, like what Rahab the harlot did. In other words, God sought out a Canaanite prostitute, became Rahab the heroine, as it redefines her identity. Though she was recalled the harlot, pero it presents her as the heroine sa kwento po ng Diyos. Ang isang Gentile woman in a condemned city becomes the first citizen of Jericho to join God's people, at yung pong kanyang bloodline led to the Messiah. And this is her simple story. Isang babae na tagalabas na eventually ay naging tagaloob. Hindi lang po siya, pati ang kanyang buong pamilya sa pamamagitan ng kanyang matinding pananampalataya. So dito po natin makikita na kahit ano po ang nakaraan natin, makakapalpakan po natin sa buhay, handa pa rin pala po tayong tanggapin po ng Diyos sa kanyang dalawang kamay. At alam ko po, lahat po tayo ay kinakausap po ng ating pong Diyos. So if you think that this message is for you, then why don't you join me in this simple prayer? Yuko natin na po ang ating pong mga ulo. Tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat po sa Kanya. Lord, thank you so much for the lesson that we have learned mula po kay Rahab. Ngayong oras na ito, kami po'y nagpapasiyasat. Ang aming po mga puso, patawarin mo po kami pag kami po'y nagpapadala sa aming po mga takot at nakakalimot po na lumapit po sa iyo at hanapin po ang wisdom mo. Lord, tulungan mo po kami na mag-build ng isang pananampalataya na katulad po kay Rahab. Help us to choose faith over fear. At lagi po naming isipin ang kaligtasan ng aming pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa church po namin na nagsisilbing refuge in times of trouble. At patuloy na ilayo mo po kami sa mga deceptions ng kaaway. Mga kaaway na nais po kaming iligaw at mahila sa simbahang ito. More importantly, teach us to obey you rather than men. We pray for all of this in Jesus' name. Amen. Glory to God. What a wonderful feeling to know that God is our Savior. Napakasarap po sa pakiramdam, mga kapatid. Yes, totoo po. Totoo po ito para sa akin, kay Rahab, sa mga apostles, sa buong iglesia, and even for you, our first-time viewers. God can save you. Mula sa ano pa mang kapahamakan, kasakitan, nakakatakot na mga trials, at yung mga threat of destruction, God can save you. But all you have to do is put the faith and believe in the gospel of salvation. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng Bible that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong is this, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved,
if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madali sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan, death, burial, and resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sa palatayanan at paniwalaan. Kaya lang po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po yung nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin. Tutuldok or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po ay naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya lang po, another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Ulitin ko, be baptized in the name of Jesus Christ. Magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins at naniniwala po ko kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong kasalanan, pabibigat na kasalanan na nagawa mo sa harapan ng ating Panginoon. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po tinitignan ng Panginoon, yung pong taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan di po papasok yung pong death to sin. So yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po'y babautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig. So kung una, tayo po'y magre-repent, tayo magsisisi, siya naman po'y namatay. So pinapatay po natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi or repentance. Second naman, tayo naman po'y babautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig, at siya naman po'y inilibing naman po. So para bagang inililibing naman po natin ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Again, katulad ng sinabi ko, para kasi po natin nililibing yung kasalanan natin kasabay ng paglilibing kay Kristo. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pagalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is, we are going to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po'y nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. Tayo naman po tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So, dyan po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Ayon po sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Aminin nyo man hindi. Sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan pinipilit po natin magbago, 1, 2 buwan, perhaps may mga bisyo tayo, may mga pangit tayo na ugali, pinipilit natin alisin, pero sa sandaling pagkakataon lang, bumabalik po tayo sa dati, pabalik-balik, magbabago saglit, tapos babalik na naman sa dati. Bakit po ganun? Kasi po sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note po, tatlong bagay nito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga first-time viewers, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po natin ang ating pumaulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit ninyo ang panalangin nito, andun yung taos puso na tayo humingi ng tawad sa Panginoon, tayo po'y nagsisisi,
habang sumusunod po kayo sa panalangin nito na pagtanggap. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po ng water baptism. Otherwise, you can directly message us sa ating po FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, huwag kayong mawawala next week. Do tune in again, same time, same channel, as we're going to talk about part 2 po ni Rahab, which is entitled Rahab Secured Her Departure While Jericho Built Its Defenses. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Your